Totoo po ba yun na inalok kayong maging miyembro ng official family? Totoo yun na Katunying. Ang totoo niyan ay 3 posisyon pa nga yung inalok sa akin. Ngunit yun ay pare-parehong tinanggihan ko. Ano po ang damdamin nyo na mayroon pong 3 tulfo kung sakasakali na magsisilbi sa atin sa Senado? Ay para sa akin ay kasobrahan na eh. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Bakit po gusto nyong magsenador? Dahil sa ang ibang pangyayari sa buhay ko, sa pananatili ko sa mahabang panahon sa House of Representatives, meron din ako mga frustrations eh. Hindi lahat naman ng ipinaglingkod doon ay puro success stories eh. Yeah, po. Ang karamihan din yan ay yung frustration sapagkat meron ka pang gustong gawin eh. Lalong-lalo na yung mga talagang pangarap mo para sa mga sektor na yung nire-represent. Yung maiangat mo talaga sila. Ako ang pangarap ko nga eh, yung pagkaraan ng mga ilang panahon ay ma-wipe out yung aking sektor eh. Ibig sabihin, mapag-graduate ko lahat sa kahirapan, yung sektor na aking ginagampanan eh. Pero katulad po sa House of Representatives, although 370 ng members ng House sa Senado naman ay 24, isang boses lang din naman kayo. Hindi kaya maulit lang yung, sakaling kayo palari, maulit lang yung frustrations nyo doon sa frustrations ninyo sa Senado? Ngayon palagay akong hindi mauulit eh. Bakit po? Kasi hindi nyo naitatanong, ngunit ako'y 2 beses na rin naging miyembro ng Commission on Appointments. Nakita ko kung paano ang pakikisama, kung paano ang isang issue ay nadidispose, sapagkat ang Commission on Appointments ay kinabibilangan ng 12 senador at 12 congressmen. Opo. At sa maraming pagkakataon ay naipagtagumpay ko yung gusto kong ipagtagumpay kung ang pinag-uusapan ay dapat bang hirangin ito o hindi. At bago hirangin ba ito, kailangan nating maipalitaw lahat ang gusto nating palitawin kung talagang competent ito o hindi. Nagawa ko yung gusto kong gawin eh. May bentaha yung popular eh, no? Yung kung paano man sila naging popular. Pero paano nyo ba ilalarawan ang uri ng ating mga botante ngayon? Unang-una yung social media na talaga namang nung inanalyze nila yung analytics na sinasabi nila, hindi may kukumpara ngayon eh. Ako, nagtataka rin ako, pati yung pakikipag-agawan ko ng hopya, akalain mo yung huling pagkakakita sa akin, may 4 na milyon na. Wala naman akong TikTok noon eh. Tingin nyo po ba ay dapat ng taasan o higpitan ang qualification sa pagiging mambabatas o senador? To be specific, dapat bang taasan ang qualification ng isang taong gustong maging senador? Tama lang, Katunying. Ang nagiging problema lang, kahit gaano pa ang sabihin natin na itaas natin ang requirements ng isang taong tumatakbong senador, habang hindi po natin napapalitan yung nakasaad sa ating saligang batas, hindi pa natin pwedeng gawin ngayon. Dahil ang sinasabi lang ng saligang batas, kapag ikaw ay marunong magsulat at magbasa, maliban pa sa may ibang mga qualities, ay pwede ka nang maging senador. Hindi naman nakalagay doon na sana yung binabasa mo, naiintindihan mo. May kilala po ba kayong senador na hindi naiintindihan binabasa niya? Palagay ko, meron. Kasi kung naiintindihan niya, kontrata yun eh. Kapag ikaw ay nag-file ng COC, yun ang simula ng kontrata. Isang araw lalapit ka sa mga tao, ipapipirma mo sa kanya yung kontrata, sa paraan humihingi ka ng boto. Kapag ibinoto ka, nakumpleto yung kontrata. Ngunit kahit kailan, hindi niya sinabi sa mga tao, yung sagradong kasunduan na yun, kailangang ibalik mo sa tao. Bakit po ganito yung ating kalagayan? Bakit po sa maraming batas na ginawa natin na magaganda, bakit ang kanilang ginagawa lang ay magpasa ng batas? Ngunit yung pagpapatupad ng mga batas, kahit kailan ay hindi nila ginampanan. Kung mabuti ang pagpapatupad, palagay ko mas importante yung kaysa gumagawa ng batas eh. Nung po nakaraang
eleksyon 2022, kumandidato na po kayong senador. Pero ilang linggo bago po ang halalan, bigla po kayong umatras. Baka naman may mga nanonood sa atin na gustong-gusto kayong iboto ngayon tapos nag-aalala sila na baka naman bago dumating sa dulo, umatras na naman tong kadante natin. Didiretsuhin ko, Katunying. Itong pagtakbo ko ngayon, wala nang atrasan ito. Kaya para mawala yung kanilang kaba, para mawala ang kanilang pag-aalala, ay sinasabi ko ng harapan sa iyo, wala nang atrasan ito. Noong po bang panahon na yun napilit lang ba kayo? Bakit ba kayo tumakbo nun? Kasi ang insinuation naman, yung makinarya, tutulungan ako. Huli na nung nasa kalagitnaan na nung makita ko na wala naman palang makinarya ang PDP laban. Yung pong inaasahan nyo na financial support mula sa partido, hindi dumating? Wala. Ganun po Wala. Lalo naman kay Unity. Sabi siguro, sinasama ka na nga nila sa amin. Yun naman, siyempre, pagdating ko, marami ng tao. Magsasalita na lang ako. Sinasakay nila ako, minsan nakikisakay pa ako sa mga chopper. Wala naman akong chopper. Ngayon, may nag-offer na sa akin na dalawa na yung air assets nila. So, ngayon pa lang po ay meron na ba tayo dyan? Meron na. May check na bang... Basta na ibigay na nila, gagawa na tayo ng mga kaparaanan dyan. Opo. Sobrang importante po nung pag dumating yung takdang oras na kailangan ninyo nang mag-advertise, dapat may pambayad kayo sa airtime, di ba? Ang mahal ngayon. Napakamahal. Palagay ko, lalong napamahal ngayon. Opo. So, pati po yung get up niyo, parang nagbabago kami parang naninibago kami sa inyo Medyo siguro naging presko ng konti ngayon kaysa sa dati dahil noon nga sa bilis at saka wala namang kahandaan. So kung ano na lang yung mahila mo, maisuot mo, yun na. Pero ngayon, kahit papano, naka-choreograph ng konti. Opo. Katulad ditong sapatos nyo na to, pang teenager ko lang nakikita yan Oo, talaga naman kinakailangan ipakita mo rin ang kahandaan mo na mag-iba ka kung kinakailangan. Opo. Di ba? Especially ang botante po natin ngayon, malaking bahagdan ay nasa millennial saka Gen Z. Tinatawag. Yung bata-bata pa po. Yung pong... So, in other words, sa ngayon po, hindi kayo kinakabahan, nakakapusing kayo ng gasolina pagdating ng dulo? Wala siguro kung magiging dahilan para kabahan ako sa aspeto na yan, sapagat sila na nga ang nagkukusa na talagang tutulungan nila ako. At sa dami ng mga iba pang mga parallel groups na hindi ko nakita noon. Opo. Maniniwala ka ba, Katunying, pati kasama ko lumalaban ng senador, lumalapit sa akin? Pero, ako po, didiretsuhin ko po kayo, no? Sa pinakahuli pong survey na ginawa po ng iba't ibang mga research firms, ay hindi po kayo masyadong nakikita sa mga winning circle, ano po, medyo malayo-layo. Hindi pa kayo nagagambala doon? Hindi na ako nagagambala ngayon. Dati kasi nagambala ako dyan. Kaya isa yan sa dahilan kung bakit ako nag-withdraw noon. Pero ngayon, kahit ano pang gawin nila sa survey, yung sinabi ko sa iyo kanina, walang atrasan ito. Itutuloy ko ito. Sapagat ang paniwala ko, kahit hindi nila ako ilagay sa survey na yan, nasa puso ako lahat ng taong bumoboto na alam kong unti-unti nang nababagong kanilang pananaw ngayon. Ano po damdamin nyo sa mga magkakapatid, magkakamag-anak na tumatakbo po sa Senado? Meron tayong 24 million families sa ating bansa. Nakikinikinita po ba niya ang aking ibig sabihin? 24 na senador lang ang dapat na tumayo sa Senado. Ang ibig sabihin po nun, ang ratio po ay dapat sa bawat 1 milyong pamilya, dun lang lalabas ang isang senador. Paano po ako sa isang pamilya ay magkapatid? Mag-ina halimbawa, nakikita mo yung mga mata nila umiikot. So, paano ka kung maging 3 pa? Tama po ba yun? Di po ba anomalya yun? Isang diretsyon tanong ulit. Dati, 2 lang mag-ina, magkapatid. Pero ngayon, mukhang 3 tulfo. 3 magkakapatid ang makikita po natin kung ang pagbabatayan po ay ang mga pre-election survey. So, ano po ang damdamin nyo na mayroon pong 3 tulfo kung sakasakali
na magsisilbi sa atin sa Senado? Ay, para sa akin ay kasobrahan na eh. Kasobrahan na, hindi dahil sa maaring nagiging insecure ako eh. Ako, sasabihin ko sa ito, Katunying, hindi bilang isang kandidato ng senador. Gusto ko talaga magkaroon ng mga taong gaganap ng tungkulin bilang isang senador na talagang ang kanilang katangian ay para magsilbi bilang senador. Opo, ako pinagpapasalamat ako dahil sinagot yun. Dahil pwede nyo namang iwasan yung tanong na yun. Pero, Pwede kong iwasan, ngunit pananagutan ko na. meron po akong nakausap na dati pa, kayo ay inaalok na maging miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos just to set the record straight. Totoo po ba yun na inalok kayong maging miyembro ng official family? Totoo yun, Katunying. Ang totoo niyan ay 3 posisyon pa nga yung inalok sa akin. Ngunit yun ay pare-parehong tinanggihan ko. Yung dalawa dahil hindi ako interesado. Yung isa sana na interesado ko sapagkat malapit yun sa puso ko, yung pagpapababa ng kuryente. Opo. Ngunit napansin ko na hindi masyadong na-appreciate nung mga dapat na makaalam nung mga reformang gusto ko mangyari. Curious lang po ako, kung Department of Energy po yung isa, tapos yung isa po yung ERC, ano pa po yung dalawa? Department of Justice at saka yung Department of Agriculture. Opo. Yung Department of Agriculture, ang nag-operate yun ay dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Kinausap po kayo. O dahil sa alam niya na ako'y Maglulupa din eh. maglulupa din, Opo, oo. sapagkat naipahayag ko naman yung sa maraming pagkakataon, Katunying. Sabi ko, mas gusto ko sana yung isa sapagkat doon ko makikita yung impact nung gagawin ko sapagkat kapag naibaba natin ang kuryente yung impact nun ay massive yung kanyang epekto. Kaya ako po binanggit yon sapagkat imagine, inaalo kayo ng iba't ibang executive position at hindi basta-basta cabinet position po yan. Tapos ngayon, ang dating para kayong nasa oposisyon. Tapatin nyo nga kami. Kayo po ba oposisyonista na ngayon? Naipagkamali nila yon, Katunying. Opo. Kasi kung susuriin mo talaga yung aking ginawang pakikipaglaban, kung may tuturing na yon, hindi nila napansin na ipinaglalaban ko yung prinsipyo namin, yung mga tradisyon namin tungkol sa paggalang sa mga opisinang kumakatawan sa 3 bahagi ng ating pamahalaan. Unang-una, walang magdidepensa. Opo, yung pa isa. Kung walang magdidepensa, lalo namang walang magtatanong. Ngayon, naging kagugalian na namin. Kaya sabi ko, this is the unwritten rule, tradition, kung tatawagin. Wala naman tanungan talaga yung 2 opisina ng executive. Ba't ka ako nagkagano na nangyari? Ba't ngayon nag-iba tayo ng patakaran? So naitanong ko nga are we now setting aside the tradition, Madam Chair? That's the first question. If we are setting aside this tradition, is this committee authorized to do so? Ang sagot niya, there's a short answer to both questions. The answer is no. So, natuwa naman ako. Ang ibig lang sabihin nun, pananagutan namin yung tradisyon ng paggalang. Pero bago lang yung susunod na tanong ko, nakita po namin na nilapitan kayo ni Congressman Paduano eh. Pero yung mga sumunod na eksena, nawala na sa video eh. Nagpang-abot ba kayo ni Congressman Paduano no? Hindi naman, kasi hindi ko naman siya pinapansin. Nasalita na siya ng salita. Ako, focus lang ako sa sinasabi ko. Ang pagkakaalam ko, nanggugulo lamang siya. Unang-una, hindi ko naiintindihan ang sinasabi niya. Palagay ko rin siya, hindi rin niya naiintindihan. So, hindi ko naman siya pinapansin. Kala ko, dahil parang may umaawat sa inyo eh. Hindi naman. Kilala ko yung tao na yun, talagang ganun lang eh. Okay, yung pong tanong na kasunod dun sa binabanggit nyo kanina na kahit si Abante ang Vice President, Ganun din ang ay, gagawin ganun ko. din ang gagawin nyo. Hindi yung tao eh. Oo. Yung opisina ng Vice President ang aking sinabi. Sinesentro ko doon. Ito po, diretso nyo kami. Hindi ba, tanggapin na natin na yung institusyon lang yung pinagtatanggol, ang tradisyon yung pinagtatanggol, hindi ba sa puso ninyo talagang ipinagtatanggol nyo si Vice President Sara Duterte during that time? Nagkataon siya yung tao ron eh. Wala na akong magagawa doon.
Eh kung si Paduan pa yun, baka sakaling ipagtanggol ko rin yung opisina eh. Hindi ako aalis doon sa alam kong tama. Doon na tayo. Hindi nyo ba somehow ay pinagsisisihan yung inyo pong aksyon na yon? Dahil siyempre, meron mang natutuwa sa inyo, especially yung pong mga Maka-Duterte, marami po yun. Pero marami namang nagsabi na ano ba naman tong si Congressman Marcoleta, bakit ba parang naging abogado ni VP Sara? Oo, ganun ang naging perception nila. At lalo ko naniniwala ngayon na pinupolitika pala nila yung ating Vice President. Lalo na sa mga sumunod na pangyayari na nakita ko na gumawa sila ng mga bagay na hindi na tama para lamang mapilit ang Vice President na humarap sa isang pagdinig. Pero dahil po sa inyong ginawa na yon, kayo ay hinubaran. Talaga, todo. Ay nakala nyo bang kayo mahuhubaran? O ano po ba yung mga hinubad siya? Baka akala nila kung ano yung hinubad siya. Baka akala yung Amerikana nyo lang hinubad. Pati medyas ko nahubaran eh. Hindi ko naman inasahan sapagkat ang ipinaglalaban ko ay katwiran. Nung una, hindi ako naniniwala na uhubaran ako. Kasi kako, unless they're able to present a better counter-argument. Kasi ang pinag-uusapan natin, Katunying, yung institution namin eh. Pag sinabi mong Congress is parliamentary in nature. Diyan nauhubog yung tinatawag na parliamentary practice. So nung tinanong, what is the point of order of the Honorable Abante? Wala naman siya sinabing nalabag eh. I will ask Congressman Marcoleta, sabi niya. Are you rebuking this committee? Saan ka naman nakakita ng ganong Katunying? Tinuro ba akong gano'n? Nasaan na yung paggalang sa amin? Nasaan na yung... Normally, third party, third person. May I ask the Honorable Marcoleta if he is rebuking this committee? Saan naman lang eh? Eh wala na yun eh. Wala na. Saan ka nakakita na? So, asama na loob nyo ron? Sa una, sa mabang loob ko, sabi ko, gusto ko pa sana, Papa, anong klase ka kung I am raising a point of order? I am even raising a point of inquiry. Alam mo, sinabi niya sa akin, Congressman Marcoleta, you cannot raise aspects of procedures because you are no longer a member. Sa kabuuan po, tama ba 5 committees ang inalis sa inyo? Sa naalala ko, 5 committees at saka isang membership sa committee. What does it tell us about the current leadership of the House of Representatives? Ang masasabi ko lang, kahit ako'y nalulungkot, Katunying, hindi ako makapaniwala kung bakit yung mga kasamahan ko, kahit napagsabihan mo sila, nung una, inasahan ko na maaaring nagkakamali lang sila, pwede ko pa silang pagsabihin kasi mga bagito yung iba eh. Kaya ganun ang aking ginawa na para ipaalala sa kanila. Pero ang nakikita ko ngayon ay very obvious na meron silang political agenda na talagang hiyain nila. Ay, sinesentro ko na, hihiyain nila ang Vice President. Sa tingin nyo ba ay makatutulong sa inyo na kayo po ay nakadikit sa mga Duterte ngayon? Whether it is just a perception o kaya ay katotohanan? Kaya nung ako'y mag-file ng COC, Katunying, ang una kong sinabi, kinakailangan categorical na sabihin ko na ako'y nag-file, naghain ng Certificate of Candidacy bilang isang independent senator. Ang sabi ko, ito ay katibayan ng kagustuhan ko na sa pamamagitan man lang nito ay maipakita ko na nagsusulong ako talaga sa matagal ng panahon. Ito yung pangarap ko na magkaisa tayo bilang isang bansa. Sa makatwid, hindi ko sinisisi ang Pangulong Marcos dito. Ang sinisisi ko dito ay yung leadership ng House of Representatives. Hindi naman makikialam ang Pangulo sapagkat alam niya, meron kaming separating wall. Ngunit sabi ko, tinitindigan ko ito. Kung ito'y pinaalam nyo sa kanya, dahil kilala ko ang ugali niya, hindi siya papayag. If given the opportunity, hihingin nyo ba ang suporta/endorsement ng Presidente? Kung magkakaroon ako ng pagkakataon na makita ko siya siguro, kahit na pabulong ay sasabihin ko sa kanya. Kahit na hindi na public. Kasi
kung maibulong ko sa kanya, Mr. President, baka naman, kasi tinitingnan ko rin kung komportable siya sapagkat sa napakarami ng mga partidong kasangkot doon sa kanyang pinorma na senatorial slate. Baka naman ako maging discomfort sa kanya yung publicly ay ma-endorse niya ako. Naiintindihan ko naman yun, Katunyeng. Kaya yung pagiging independent ko, nasa sa kanila na kung gagawa sila ng initiative, kung paano nila ako susuportahan. Opo. Para po sa mga nanonood sa atin, disclosure lang, ako po ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. Si Kadante po dito ay kaanib din po sa Iglesia ni Cristo. At alam naman ng nakararami na as a general rule, siguro pwede po maaari nating sabihin yun, na kami po ay hindi naman pangkaraniwang iniinganyo na pumasok sa politika. Ito po, again, just to set the record straight, kayo po ba ay pinahintulutan ng pamamahala ng iglesia na tumakbo sa pagkasenador? Yes, Katunyeng. Alam mo naman yon dahil sa ikaw ay matibay rin namang miyembro ng INC. Hindi tayo gagawa ng kahit anong hakbang sa ating buhay nang hindi tayo humihingi ng kaukulang pahintulot mula sa kanila. Yun ay unang-una doktrina natin. Pangalawa ay kahayagan ng paggalang natin sa kanila. So sa pangalawang pagkakataon ay pinayagan tayo, Katunyeng. Kaya eto na naman ako. Pero ngayon, sinabi ko nga sa iyo, wala nang atrasan. Nasabi niyo ba yan sa pamamahala ng iglesia? Kasi parang naibilin nila sa kanilang mga pinagkakatiwalaan na ang pagpayag na yan ay parang, hindi naman direktang sinabi sa akin. Ngunit parang may haging ng ganun. O, pinayagan ka uli kahit na subliminal lang. Bahala ka na kanyang umintindir yan. Parang ang pagpayag na yan, mayroong kaukulang kondisyon na wala nang atrasan yan, ha? Parang yan. Wala nang atrasan. Okay, mga huling tanong na lang po. Kung sakaling papalarin po kayo, ano ang unang-unang gusto nyong maisulong na batas, na pakikinabangan po natin? Naririnig ko sa inyo, wala kayong bukang bibig, kundi puro kuryente, babang kuryente, babang kuryente. Alam ko, baka napapanaginipan nyo na yon. Other than that, ano ba po? Nauuna kasi ang kuryente, Katunyeng, sapagkat ito yung impactful Kapag ito'y naibaba mo, napakarami ng kanyang magiging epekto sa industriya, sa yung ma-generate na trabaho, at pati yung production ay talagang dadami. Pero bukod doon, pati yung tubig kasi kinakailangan nating ayusin yun Yung quality ng serbisyo at pati quality ng tubig, hindi ka maniniwala siguro sa Central Luzon. Kung kailan nakipag-joint venture ang isang kilala mo na na kumpanya, sa joint venture kasi, Katunyeng, very basic yung kapag nagdalawa na yung nagseserbisyo, di ba gaganda dapat kaysa sa nag-iisa? Opo. Ano po ba ang pananaw nyo na alisin ng totohanan ang pork barrel? Pinaka-idea yan. Ako naniniwala ko, yan ang pinakatama. Yan ang pinakatama. Na talagang wala na sanang unabes na power yung congressman na mag-pinpoint pa ng mga projects. Kahit nasabihin natin na wala nang pork barrel. Pero kung halimbawa papayagan pa rin kami na magpalista. Ang kaibahan lang naman kasi, Katunyeng, noon kasi lump sum siya Yes. Pagkatapos mula sa lump sum na yon, paghahatian na ibibigay. Ang nangyayari kasi, siyempre, makikisama naman yung speaker sapagkat paano naman siya iboboto ng speaker kung hindi susuportahan ng mga ito? Kayo po ba ay naniniwala na magiging fair at walang dayaan ang eleksyon na mangyayari sa Mayo? May palagay ako na mangyayari ang isang fair at malinis na eleksyon. Pero pinaka-ideal dyan ay yung maaring meron ding konting magiging problema kagaya ng nangyari. Pero sa kanyang kabuuan ay gusto ko pa rin maniwala na magiging patas pa rin.
at credible sapagkat bago ako nag-file ng aking Certificate of Candidacy, nagkausap na rin kami nung chairman ng COMELEC. Opo. Sa hindi siguro alam ng ating mga kababayan, matagal kaming matalik na magkaibigan ni Chairman George. Alam niya yung aking mga ginawang initiatives ay hindi para sirain ang COMELEC o lalong-lalo na siya. Kung hindi, kailangan ipakita natin yung vigilance natin sapagkat yung boto ay importante, sagrado. Kausapin niyo na po yung ating mga kababayan. Kadante, kayo naman ang abrilata nitong ating bagong segment na to. Go ahead po. Sa lahat po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung umaasa sa isang matapat at makabuluhang paglilingkod sa ating bansa, ay nais ko po sanang ipaalala sa inyo na kailangan po niyong tingnan mabuti sa mata ang lahat po ng kandidatong lalapit sa inyo sapagkat yung kontrata po ay nagsimula na. Bago po kayo pumirma sa pamamagitan ng pagboto ay isipin po ninyo kung ano ang mabuti sa ating bansa, kung sino-sino po talaga ang mga taong mayroong katangian na babalik sa inyo para panagutan po nila ang isang sagradong kasunduan para po sa inyong kapakanan. Kayo po ang magbibigay sa kanila ng kapangyarihan na bumalik sa inyo. Huwag po ninyong sasayangin ang pagkakataon na iyon. Salamat po sa inyong lahat.